Kanina ay naiharap na sa Capas Tarlac Regional Trial Court si dismissed Mayor Alice Guo. Ito'y para sa mga kaso ng graft. Ang update yan alamin sa sentro ng balita ni Patrick De Jesus. Yes, Patrick. Angelique, hindi muna naghain ng piyansa si dismissed Mayor Alice Guo ayon sa kanyang abogado. Sa ngayon nga ay pabalik na siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame matapos sumarap dito sa RTC Branch 109 ng Capas Tarlac kaugnay ng kaugnay ng warrant of arrest sa dalawang counts ng kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon kay Attorney Nicole Hamilla, isa sa mga legal counsel ni Guo, ang desisyon ng hindi paghahain ng piyansa ay dahil magsusumiti raw sila ng motion yung kanilang kampo. Dahil nga rito sa PNP Custodial Center, ide-detain si Guo at hindi ililipat sa kustodiya ng Senado. Dahil naman dito, ayon sa PNP, kailangang mag-request ng Senado upang humarap sa pagdinig si Guo kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac at human trafficking kung saan siya iniuugnay. Dahil yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC Capas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate. Kasi nga po nasa korte po yung jurisdiction ngayon. Kahit ang PNP po ay wala pong i-authority po siya na basta ilabas po ng detention facility without court order po. So parang mababaliwala na po yung arrest? Kung mag-bail po siya, definitely po i-release po siya ng PNP. Ibig sabihin wala na po siya sa kustodiya ng PNP. At kung ang understanding ko po kung sakasakaling magbe-bail po siya ay isuserve po yung arrest order po ng Senate so the Senate could take custody of her po. Kaninang madaling araw, nakabalik si Guo sa Pilipinas kasama ni DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Police General Romel Marbil. Ipinilawanag naman ni Abalos yung larawang kumakalat kung saan nakawaki post pa si Alice Guo kasama doon nga sa picture si Secretary Abalos at si PNP Chief Romel Marbil. Pinadocument namin para lang malinaw ito. Hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa kabilang ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. Ayon naman kay Guo, masaya lang daw siya dahil sa paninigurado ng gobyerno sa kanyang kaligtasan. Na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Angelique, sa ngayon ay nasa biyahe na si dismissed Mayor Alice Guo pabalik sa PNP Custodial Center kung saan siya pansamantalang ide-detain. At gaya nga ng aking nabanggit, hindi naghain ng piyansa na nagkakahalaga ng 180,000 pesos doon sa kanyang kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So dahil dyan, Angelique, hindi nga muna ililipat sa kustodiya ng Senado si Guo at mananatili siyang nakadetain under sa PNP. Angelique. Okay, so Patrick, dahil hindi nga siya nagbayad ng bail at wala siyang planong magbayad ng bail sa ngayon, at mananatili siya dyan sa PNP custody, what would it take, no? Ano yung kailangan gawin? Napag-usapan mo ng mga pulis kung ano ang paraan para siya ma-release sa Senado? Ano yung kanilang hinihintay na dokumento o kautusan para ma-release sa Senado itong si Mayor Guo? Angelique, hindi i-release sa custody ng Senado si Alice Guo dahil nga hindi siya nagbayad ng bail. So ibig sabihin nga niyan, yung kustodiya sa kanya, ang may karapatan sa ngayon ay yung korte at yung PNP kaugnay doon sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So ngayon, Angelique, merong mga pagdinig sa Senado patungkol nga sa Pogo operations doon sa Bamban Tarlac at pati na rin yung umano'y human trafficking kung saan iniuugnay si Mayor Guo o si dismissed Mayor Alice Guo. So ang dapat mangyari para makaharap siya doon sa mga pagdinig sa Senate, dapat mag-request yung Senado dahil ito, isa-cite ko yung sinabi ni Colonel Jean Fajardo, ang acting chief PIO ng PNP, na isa ring abogado sa Section 4 nga ng Rule 114, ang isang individual na under detention at naisumite na sa jurisdiction ng korte ay hindi siya basta pwedeng i-release o ilipat ng walang kaukulang court
order. So ang malinaw, Angelique, mananatili siya sa custodial center sa PNP hanggat hindi siya naghahain ng bail. At yung paliwanag nga ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicole Camilla, yung hindi nila pagbabayad ng piyansa dahil may susumiti silang motion kaugnay doon sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.